Yes, sir. Andiyan yung wheelchair. Wala. Sa NBG. Saan nakalabas sa NBG, dito po kami. NBG this side. Hindi namin po marinig dito. NBG, sarang po. mga kababayan ko? Hoy, huwag kayo magalak ng cameraman nyo. Alamin muna natin yung katotohanan. Yung nga pong pakiusap ko sa inyo lahat. Siguraduhin muna natin at ayos ang kalusugan. Pakilinaw, anong estado ngayon? Inaresto? Ngayon ka makataan eh. Walang anong mic tayo. Marunong magdala si Marcos ng politika. Mahilig, hindi siya marunong umabang ng patas. Okay, maliwanag po, walang warrant po si Tatay Digong. NBG sa vlogger side. Walang tulakan. Vlogger side sa NBG. Wag lang pong manulat, wag lang pong manulat. Yung mic naman na to. Oo, grabe man yung mic na yan. Yung mic na yan, pag totoong kailangan, hindi ginagawa. Oo. Pag fake news, mano? Fake news, malakas Ang pangit din. Maraming Sa NBG, vlogger side. Vlogger side po, Senator Guapo, nandito po kami. Sir BG. Vlogger side. Nasaan po si PRRD? Sir SPG. Senator, pakiklaro lang po, nasan po si Tatay Digong? Hindi marinig eh. Newswatch, baba mo lang mic mo, Newswatch. Mga Newswatch. Newswatch. Wala namang warrant to. Okay, maliwanag po, walang warrant po si Tatay Digong. Attorney Deborah said he was taken away. Tama ba? Sa NBG. Sir. Sen, nasaan po si PRRD? Kami, sir. 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 Sir, nasan po si Pangulo Duterte, sir? Ano na nakikita mo sa kapitan? Nahipit ng pulis. Ako nahipit na rin. Mga abogado po siya. Ako nga din. Oo. Camera ko, mic ko. Nandun si Sir Marlon. Ay, sorry. Hindi tayo mga puro. Pasensya na po siya. Sa NBG. Ba't kasabi ni isipin po natin na ginagawa din dahil sa ganito ng mga medyo media at mga business vloggers na nandito. So, mamaya tabi na tayo mga kalapit at tayo ngayon. Walang anong mic tayo. Marunong magdala si Marcos ng politika. Mahilig, hindi siya marunong umabang ng patas. Maraming Sa NBG, vlogger side. Vlogger side po, Senator Guapo, nandito po kami. Sir BG. Vlogger side. Nasaan po si PRRD? Yan ako natin. Sir SPG.
banda nakakulit. Senator, pakiklaro lang po, nasan po si Tatay Digong? Sa pagtitipon na yan noong nakaraang linggo, kasama rin ang siyam na Duterte senatoriables at mga party list na allied nga sa former President Rodrigo Duterte. Malaman natin ang update, no, sa ating mga kapartner on the ground. Nandyan si Chair Light at nandyan din si partner Troy Gomez. Sabi dito ng ating mga kababayan sa ating YouTube stream galing kay Aling Zeneda, bakit naman ganito ang ginagawa sa dating presidente? Hindi naman tama na nagsilbi siya sa bayan, ngunit ang balik sa kanya ay arrest warrant. Sabi naman dito ni Krisha, mauna kami mamamatay pag hinuli nila si PRD. Di namin matanggap yan. Sabi naman ni All Media TV, ito ang mga laro ni PBBM. Sabi naman ni Flor Delis, walang kwentang administrasyon. Nag-init din ang ulo nila nang makita si Torre. At sabi naman dito ng isa nating kababayan, natakot daw ang admin dahil sa Pilipinas dahil dun sa event sa Hong Kong. Attorney Sal? Ano yun? Opo, Attorney Sal, sabi dito ng ating mga kababayan, mukhang ito ang balik ng administrasyon matapos nga ang matagumpay na pagtitipon dyan sa Hong Kong. Attorney? Ganun na nga. Ganun na nga. At saka ba, alam mo, matagal na naman nilang plano yan. Nag-aanap lang sila ng tamang panahon. Para sa kanila tamang panahon. Ako, ang tingin ko dyan, ayaw papasukin ng abogado. Kasi si Secretary Bello, aakto isa sa mga abogado niya. At ako si Bongo, para salubungin. Ang luna ko, wala pa silang hard copy. So walang mag-question sa kanila. Kasi kagabi, inaantay ni General Torre yung hard copy. Umaasa sila sa website. Kini-question siya ng mga kasama niya sa militar. Hindi mo ba sa ma-arrest na wala ang hard copy? So ang luna ko, para wala mag-question sa kanya, hindi mo pasukin yung mga abogado para idiretso mo sa krami. Siguro, they're hoping na darating yung hard copy mga later this morning or later this afternoon para pag-finish namin as lawyers of PRD, may papakita sila. Samantala, Attorney Sal, si VP Sara Duterte, nandun pa ngayon sa Hong Kong, no? At natanong ang vice kung ano kaya ang posibleng mangyayari. At mukhang handa talaga ang PRD, Attorney Sal, na sumuko, magpa-turn over sa arresting authorities o sa serving authorities, Attorney. Alam po ninyo, marami nag-advise kay Presidente Duterte na huwag nang umuwi kasi siguradong arrestuin siya. Pero at vintage Duterte yun Sabi niya, paninindigan ko yan, matagal ko nang sinasabi yan. Wala akong kasalanan, anong gusto nilang gawin sa akin, ako'y nakahanda dyan. Babalik ako at hindi ako natatakot. So, kaya nandito siya. Attorney Sal, nakikita po ba ninyo yung pattern niya, sir? Una si Pastor. Kailan? Ang pattern. Hindi ba Hindi. Alam mo, MJ, matagal na natin pinag-uusapan yan sa programa yan Talagang ginawa nila yan. Hindi ba from the very start sinabi ko, yan ang goal nila. Talagang ang ultimate goal. Siraan nila itong magama. Kasi si Inday Sara nga ang pinakamalakas na kandidato. Kailangan sirain mo ang pinakamalakas na influensya sa tao na magdadala Inday Sara sa Panguluan. At siya na si Duterte. Kaya yung dalawang yan, malagang gigibay nila, gigibay. Pero sabi ko nga mag-ingat sila. Sapagkat pag hindi sila naging maingat, baka makita na lang nila ang sarili nila. Sila ang nasa loob at si Duterte nasa labas. Attorney, sa ating pong mga kababayan na nanonood, mahalaga po sa atin bilang mga Pilipino ang paksa kaugnay po sa pamilya. Lalo na't pinahahalagahan natin ang ating mga lolo't lola. Si former President Duterte, may edad na po. Ito pong dadana, hindi ito makakatulong sa kalusugan ng isang tao sa kanyang edad.
Attorney Sal, ito po'y pupukaw sa damdamin ng mga kababayan natin at nauugnay ang usapin na ito sa pamilyang Pilipino. Attorney. Talaga, alam mo, ang mga Pilipino, kahit na whether matanda siya o hindi, nakatatak na sa kanila ang ginawa ng Presidente Duterte. Lalo na ngayon, na siya may edad na, at siyempre, sa edad niya, lahat ng klaseng sakit lang may edad, dumadapo sa kanya. At ngayon pa siya ikukulong, o di siyempre, talagang yung Pilipino, hindi iindayin yan. Magre-react ang sambayan ng Pilipinas. Ayan, yun nga, Attorney, at ang ating mga kababayan, lalo na ang mga taga Davao City, mainit po ang ulo, no, sa ating... Sir, maiba lang ako ng konti. Ewan ko kung nabasa mo na itong post ni Mayor Baste Duterte ng Davao. Sabi niya, kahapon, 23 hours ago sa kanyang Facebook, when PRRD calls and it's a bluff, Bongbong Marcos is done. Mukhang ini-imply dito ng Davao Mayor na maaaring may tawagan ang PRRD na isang malaking kaalyado na kakaupo lang sa pwesto na alam natin malapit sa kanya. Attorney Sal, nung siya pa'y presidente, anong masasabi mo dito, Attorney? Pero alam mo, gaya ng sinabi ni Presidente Duterte kanina sa video, di ba? I will promptly and directly deal with this problem as a lawyer. So, yun ang mangyayari. Regardless of any outer influence, si Presidente Duterte, kaya nga bumalik yan eh. Kaya bumalik yan dito. That's the very reason why he came. Upang pasinungalingan ng lahat ng mga espekulasyon laban sa kanya. Kasi tumakas, kasi natatakot. Kaya pinakita niya, lalaki. Talagang macho. Hindi tumatakas. Opo nga, Attorney Sal, at marami pang mga paksa, no, na kasali, no. Hinihintay lang natin ang ating mabilis na mga producer sa kanilang pag-aksyon dito dahil bukod po sa paksa sa ICC, marami din pong issue ang sinagot si former President Duterte sa exclusive na panayam ng SMNA News. Pero dito muna tayo, sir, sa reaksyon ng mga kababayan natin sa Hong Kong. Marami kasi, sir, ang nag-iyakan ng personal nilang makadaupang palad ang presidente at naaangguluhan pa na nagbayad daw, binayaran daw yung mga libu-libong kabayan natin na dumalo sa event dyan sa Hong Kong. Sir, ano pong masasabi ninyo doon? Siyempre, alam mo na, ang mga kontra kay Presidente Duterte, lahat ng paninira gagawin nila. Lahat ng mga kasinungalingan ikakalat nila. Kaya, ano na yan, expect it, mas marami pang darating. Opo, Attorney Sal, lalo pat panahon ngayon ng eleksyon. Sinabi rin ng dating presidente, dahil siya po ay tumatakbo ngayon sa pagka-alkalde ng Davao, sabi niya, bahagi na ito ng buhay politika at hanggat nasa politika raw siya, Attorney, ay hindi po matitigil itong spotlight sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Anong masasabi mo doon, sir? Tama naman. Tama lahat ng sinasabi niya. Kasi pinasok niya. Kaya alam niya na kung ano ang kahinatan niya. But ready siya eh. Di ba? At kandidato pa lang yan, di ba? Kung kandidato yan, ayaw namin na humarap siya doon sa luneta na malapit na pwede siyang barilin. Para alam mo ba, nagpapigil. Hindi. Kung panahon ko na. Kaya, against our wishes and advice, pumunta siya doon sa harapan ng stage. At kung merong sniper, talagang patay na sana siya. Ganun siya. Sabi niya, Attorney, di talaga basta-basta ang paninindigan. Makikita mo talaga, tama yung sinabi mo, sir, vintage Duterte. Dahil kung siguro iba pang lider na bagito sa politika, worse, walang alam sa politika, worse, dating sibilyan na naging naatasan na humawak sa bansa,
at walang talagang magpapanik, Attorney Sal. Pero dito, walang kaba, kalmado at kumbaga tinatanggap niya. Naalala ko tuloy si Pastor. Tinatanggap kung ano man ang magiging mangyayari, ano man magiging kalooban ng dakilang Ama. Handa ang mga personalidad na ito na tanggapin ang kapalaran na bunga ng kanilang paninindigan para sa bayan, Attorney. Mamaya, no? May kausap lang na mahalaga si Attorney Salvador Panelo. Ang nakikita po niyo sa screen ay ang pag-iyak po ng ating mga kababayan dyan sa Hong Kong nang sabihin ng dating presidente ang kanyang mensahe sa ating mga kabayan na naiintindihan niya, no? May sagot dyan ng dating presidente at malaman natin, no? Makuha natin ang eksaktong quote na sinabi ng dating presidente. Pero in a nutshell, ginamit niya yung estilo ng pagsasalita na nakaka-relate ang masa dahil karamihan po sa ating mga kabayan dyan sa Hong Kong ay masa. Ano? At Attorney Sal, kung iba siguro, Attorney, ang nalagay sa ganitong sitwasyon, lalo na yung bagito sa politika o hindi malalim ang karanasan sa ganitong mga senaryo, talagang magpapanik. Attorney, tama talaga yung sinabi mo, sir, na vintage Duterte ang napapanood po ngayon ng taong bayan. Hindi lang papanik yung hindi marunong. Kung hindi, tumakas na yun. Tumakas na. Hindi na babalik. Pag mawawala na yun. Opo, kasi maalala natin ang komento ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil po doon sa isang insidente ng bagyo. Nagmi-meeting at natanong niya anong gagawin natin. Bagyo nga lang yun concerning ang mga issue sa bayan. Pero ito, personal ang issue dahil nga kaligtasan, detention, buhay ng tao ang involved. President Rodrigo Duterte, hindi mo maiiwasan, Attorney Sal, na may kukumpara ang current at former president, Attorney. Apo, balikan natin mamaya si Attorney Sal Panelo habang nagpapatuloy po ang ating special coverage sa ating pagbabalik ang iba pang mga update at iba pang mga pahayag dahil inaabangan po natin sa NAIA Terminal 3 ang arrival ni former President Rodrigo Duterte na siya po ay siservan ng red notice ng Interpol. Nandun na rin si Senator Bongo, ang mga abogado ng dating presidente at iba pang mga kaalyado ng dating Pangulo ng Pilipinas sa ating pagbabalik. Kasama pa rin natin si Attorney Salvador Panelo, mga kababayan. Ayos lang natanggap na report, no? Pag-notice lang daw po ito. Wala pong warrants. Wala pong warrants dito. Notice lang po ito. So, natatanggap tayo. Yung notice lang. Napakaraming notice yan. Yan po ba? Kailangan alamin ngayon sa ating kayapan. Yung alis ko lang. Yes. Okay, yan. Para makakita nila. Nandito kami. Ayan guys, live tayo ngayon. Nandiyan na kasi pinakaranan na yun. Tayo lang natin ang
Hingi ng ticket. Not confirmed that Interpol will execute arrest warrant for former President. Ako po, mga kabayan. Says, yun ang update. Hindi natin masabi. Pero nandito pa natin. Kasi Mang Pano, Tausaw. Na malapit pa ay makakawalis. Sarap na kami. Yan, isang Guys, huwag kayong kurap nandito na. Huwag kurap at maglalagay. Talagang nangyayari ngayon dito. Mga kababayan natin. Sa pagpagdating na pinarangan ng kita nyo yan yung surakan. Senator yun ah. Sana na kaya Ibigay sa niya. gawa ng ano ninyo, mga gusto kami kayo hindi na makapasok kasi kinabahan na ako, nandyan na yun ah. Kinabahan ako, nandyan na yun. Bakit sa ginawa? Pag kinabahan ako, nandyan na yun. Pinaalis nito. Sige mo, okay lang. Pinaalis na yung mga tao doon. Oo, pinaalis na sa pinaalis na yung mga tao. Kinabahan na ako, nandyan na yan. Hindi namin mamaya sa... Siguro sinarado na yung 100. Uy. Ano yun? Si Atty. Vic? Ako yun, nandito si Atty. Vic Rodriguez. Atty. Vic Rodriguez, mga kabayan dumating. Atty. Vic. Dumating po si Atty. Vic. Ayun o, dito sa kabila. Ginulat pang lahat. Atty. Vic, dumating po ng mga kababayan. Atty. Vic is here to support PRRD. Ang harap na ni, sino nang harap sa Isaminay? Oo, opo, si Isminay. Marlon, Atty. Vic Rodriguez lang. Personal na nagtungo dito. Paulo! Ano ka ba support? No, hindi. Check. Hey, check. Nandyan na yan. Nagulgul po yung ating line. Patuloy lang sa Sa mga
Dahil Hindi lang nagkakandawa ng mga ibang pinsip ko. nagulgol na yung ating line. Ang maliit po ang ating 4,000 viewers. Yan para sa support. Digital RT, eh, nandito na siya ngayon. So, ibig sabihin, according to the kwento na yung pag-usasasabi ka ng gano'n, hindi pwede mangyari yun. Let's be careful with the information that we will be sending out to them. Unless we are sure, we have to verify and validate it so that we will be able to information Thank you for the pagkakataon ko. Patapit natin dito. Mag-ilis natin ito sa Hindi tayo dun sa Prince. Atornitoryo to eh. Ayun o. si Atty. Lucas kasi Atty. pala dito. Hindi nyo napansin? Hindi po. Ako nakilala ko agad eh. Gusto niyo pahingal lang pa. Basta taga Davao, naliritan. Parang ba? Si Atty. Tonyo. Naliritan mailhan ba? Tanggalin mo yung spot mo. Ayun, pati sa Atty. guys, nandito na rin ngayon sa Terminal 3 of course mga kalubayan natin. Ayan, nandito na magkakasama sa lang tayo, mga guys. At halos sabay-sabay lang sila dumating. Saan? Ayan, sa kasabayan ng sila, naging kasabayan sa pagdating. Lawyer ni PRRD yan. Siya yung attorney. Attorney Delvin. Martin Delvin. Attorney Delgra. Nandiyan rin si Dilgra. Attorney Tonyo ni Seseminay. Oo. Si attorney Dilgra, nandiyan rin. Lawyer po ni PRRD papasukin. Oh, yan. Tanong ko, abogado ni dito guys. Ayan si attorney Dilgra, guys, nandiyan. Ayan o. Ayaw nga po. Sa pinapasok guys. Ayan o. Ayan, pinapapasok. Kasama rin si Attorney Torian. Yes. Okay. That was Attorney Torian. Ayan, pinapapasok na. Dapat sa attorney Vic. Nasa crowd din si Attorney Victor Reyes. Si attorney Vic. Saan si attorney Vic? Pasok lang guys. No, si Attorney Victor. Attorney Dilgra. At yung iba pa si attorney Vic na hindi ko nakita eh. Nandun o. Attorney Vic. Namin ay nananatiling sa likod. Nasa likod. Former Cabinet Secretary of FPRRD is also present. I mean, Undersecretary Penpen Libres. I also see ASEC Ma'am Garcia.
Assistant Secretary under the PRRD administration. Wow! So if they are here, it is likely talaga na dito dumaan si PRRD. Hindi mo makapag-interview ko. Interview na siya itong auditorium tapos interview ko rin na dito. Hindi ako nakahanap ko. Okay lang. We also have our cohesive leaders here, Chuchi Villar. We also have our ground leader, Placido Piloso. So nandito ho ang Barangay May Isko. Nakuno na ng tao dito man. Oh? Sobrang ingat kapag sa lubong kita tayo dito sa Terminal 3. Lalo yun sa akin, boss, kasi wala akong assistant. Pag nagkagulo, wala sa akin. Punok na. Ay, grabe naman talaga. Ganyan po, gusto kong bantayan ng maraming tao sa PRRD. Sa